Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay may kanya-kanyang paboritong pagkain pagdating sa almusal. Pero wala nang masasaya pa kung kompleto ang pamilya na magsasalo-salo sa lamesa para kumain. Ikaw, anong paborito mong pagkain para sa almusal? Dear Papa Dudut, marami tayong kayang gawin para sa ating pamilya. Marami tayong handang isakripisyo para lamang mapasaya sila. Dahil karamihan sa atin ang kaligayahan ay ang makitang may totoong ngiti sa kanilang mga labi. Hi Papa Dudut at sa mga kabarangay nating alive sa katanghalian na ito, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Orvie, 31 years old at nagtatrabaho dito sa Dubai. Nasa Pinas pa lamang ako ay solid listener na ako ng inyong programa na Barangay Love Stories. Kaya palagi ako nakikinig sa inyong live streaming sa Facebook hanggang sa eto at naisipan ko na rin pong gumawa ng sulat para makapagbahagi ng sarili kong kwento ng buhay. Papa Dudut, 5 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa sa panganay. Maaga kaming naulila sa tatay namin, Papa Dudut. Namatay siya nang dahil sa kanyang sakit sa atay. Mula noon ay mag-isa na si nanay na nagtataguyod sa pamumuhay naming magkakapatid sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga gulay sa palengke. Pilit niyang ginagapang ang pag-aaral namin noon hanggang sa mag-college kami ni Ate Ayin, Papa Dudut. Nay, eto na po yung kape nyo. Salamat, Orvie. Nasaan na kaya ang ate mo? Baka pabalik na rin po siya. Kanina pa siya umalis para bumili ng pandesal. Hanggang ngayon, wala pa rin dito sa bahay. Ang haba ng pila dun sa bakery. Nandiyan na si Ate Ayin. Sorry ha, medyo natagalan ako. Ang haba kasi ng pila dun sa bakery eh. Okay lang, Ate Ayin. Katatapos ko lang magtimpla ng kape para kay nanay. Eto, ipagtitimpla na rin kita ng kape mo. Salamat, Orvie. Bubuksan ko lang tong lalagyan ng pandesal na binili ko. Nasaan pala si Nabunso? Tulog pa ang 3 kapatid mo. Sabado naman ngayon kaya hindi ko na muna ginising. Sa bagay, maaga pa rin naman po. Pahingi na nga ako ng pandesal at na makakain na ako. Eto po, Nay. Ilalagay ko na po sa gitna ng lamesa. Mainit-init pa po yan. Kukuha na ako. Mainit-init pa nga to ah. Kaya medyo natagalan din po ako kasi ang haba talaga ng pila sa bakery na binilihan ko. Doon sa maraming iba't ibang tinapay na tinda? Opo, Nay, doon nga po. Palagi ngang maraming customer doon. Masarap din po kasi ang mga tinapay nila eh. Lalo na ang pandesal, tapos palaging bagong luto pa. Ate, nabili mo ako ng paborito ko? Oo naman, syempre. Eto, nasa kabilang lalagyan ng paborito mong pandikoko. Ayan! Yay! Thank you! Alam ko naman na hindi yan pwedeng mawala kapag bibili ako sa bakery kasi favorite mo yan. Sobra, ate. Thank you ulit. Nay, sa Lunes ko na po pala makukuha ang scholarship allowance ko sa Kapitolyo. Kaya maaga po ako aalis kasi sigurado na mahaba ang magiging pila doon. Mabuti na lang po at hapon lang din ang klase ko. Sakto kasi kailangan ko ring bayaran sa Martes ang upa ng pwesto ko sa palengke. Sige po, iaabot ko na lang po sa inyo kapag nakuha ko na. Wala na naman po akong kailangan na bayaran sa tuition fee ko kasi na-cover na po ng academic scholarship ko. Ay, napakalaking tulong talaga ng mga scholarship mo na yan. Nagagamit ko pati na yung allowance sa ibang gastusin dito sa bahay natin. Kaya nga po eh. Mabuti na lang at naaabot ko pa rin ang nire-require nila na average ng grades para sa scholarship. Napakalaking tulong mo talaga sa bahay na to, Ayin! Nay, may ano nga po pala. May kailangan po akong sabihin sa inyo. Ano yon? Kailangan na po naming bayaran yung kulang dun sa tuition fee ko para sa semester na to.
Hanggang kailan ba yan dapat bayaran? Hanggang sa darating na Biyernes po. Oo, sige. Magagawan ko naman siguro ng paraan. Kung bakit naman kasi hindi ka gumaya dito sa Ate Ayin mo na madiskarte pagdating sa pag-aaral. Kita mo nga wala nang binabayaran na tuition fee tapos may natatanggap pang allowance mula sa Kapitolyo. Ay naku, ang swerte ko talaga na ikaw ang panganay ko, Ayin. Sigurado na ikaw ang makakapagdala ng magandang buhay dito sa pamilya natin. Papa Dudut, alam ko naman na hindi talaga madali ang buhay, lalo na at habang tumatagal ay tumataas ang mga presyo ng bilihin. Kaya naman pilit kong pinagbubuti ang pag-aaral ko dahil pangarap ko talagang mapabuti ang buhay namin. Gusto kong mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko, lalo na si nanay. Noong nabubuhay pa kasi si tatay ay palagi niyang sinasabi kung gaano kami kaswerte kay nanay. Magkatulong sila noon sa pagtatrabaho sa palengke pero mas maagang gumigising si nanay para sikasuhin kaming magkakapatid. Kaya ang bilin ni tatay sana ay tapusin namin ang aming pag-aaral para mabigyan si nanay ng magandang buhay. At yun na nga rin ang naging pangarap ko talaga noon. Papa Dudut, minsan naiinggit ako kay Ate Ayin kasi likas sa kanya ang pagiging matalino. Bihira ko siyang nakikita na nag-aaral pero palagi siyang nangunguna sa klase nila kahit nung mga bata pa lamang kami. Siya rin ang tumutulong sa aming magkakapatid pagdating sa mga assignment o school project namin. Ako naman ay kailangan ko pang mag-effort at magpakapuyat sa pagre-review para lamang makakuha ng mataas na grade sa mga subject ko sa school. Kaya hindi nakapagtataka kung sa aming magkakapatid ay siya ang maging pinakapaborito ni Nanay Papa Dudut. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Bakit po pala nandito kayo sa bahay? Hindi natuloy ang lakad ko kanina. Ganun po ba? Akala ko gagabihin kayo ngayon kasi ang sabi niyo po kaninang umaga, marami kayong dadaanan sa bahay ni tita. Kasi 'di ba, mangungulekta kayo ng mga hulog para sa paluwagan ninyo? Oo, pero ang sabi ko, bukas na lang kami mangolekta. Masama po bang pakiramdam nyo? Hindi naman. Bakit mo natanong? Wala lang po. Para po kasing ang seryoso ng boses nyo. Bakit wala pa ang ate mo? Hindi ko po alam, Nay. Hindi ko rin po siya napansin sa school kanina. Huwebes ngayon, di ba? Hanggang tanghali lang dapat ang klase niya. Yun rin po ang alam ko. Kapag ganitong araw naaabutan ko na po siyang nagkakape dito sa sala. Pero baka po may ginawa silang research paper na mga kaklase niya. Sana nga. Yan lang talaga ang ginagawa ng Ate Ayin mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Oh, nandiyan na po pala si Ate Ayin. Oh, Orvie, ang aga mo yatang nakauwi. Ganitong oras naman talaga ako umuuwi eh. Ikaw yung medyo late ngayon, Ate Ayin. Kasi ang tanda namin ni Nanay hanggang tanghali lang ang klase mo. Mag-aalas 5 na ng hapon oh. Ano kasi may nilakad lang kami ng mga kaklase ko para sa isang research paper namin. Nay, mano po? Huwag mong mahawak-hawakan ng kamay ko, Ayin! Bakit niyo po sinampal si Ate Ayin? Ayin, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Buntis ka ba? Nay! Huwag mo akong daanin sa pag-iyak. Sagutin mo ang tanong ko. Nay! Sorry po. Ano? Hindi ka pa rin sasagot, ha? Aray ko, yung braso ko! Bitawan niyo po yung braso ko, Nay! Nasasaktan po ako! Talagang masasaktan ka sa akin kapag hindi ka nagsabi ng totoo! Nay! Bitawan niyo na po yung braso ni Ate Ayin! Imposible po kasing mangyari yung sinasabi ninyo. Ang kapatid mo lang ang makakapagsabi niyan, Orvie! Ano, Ayin? Hindi mo pa rin talaga sasagutin ang tanong ko?
Sabihin mo sa akin ang totoo! Sa'yo ba yung nakita kong pregnancy test na may 2 guhit na resulta? Nakita ko yun sa loob ng cabinet mo kaya magsabi ka sa akin ng totoo! Ate Ayin, sagutin mo na lang yung tanong ni nanay para matapos na to. Sumagot ka, Ayin! Sabihin mo hindi ka buntis! Sabihin mo nagkakamali lang ako! Nay, sorry po. Sorry po pero sa akin po yung nakita ninyong pregnancy test. Buntis po ako, Nay. Nay, sorry. Sorry po, Nay. Papa Dudut, kagaya nga ng sinabi ko kanina, sa aming magkakapatid ay si Ate Ayin talaga ang pinakapaborito ni nanay. Dahil ang panganay sa aming magkakapatid ang may pinakamatalinong utak sa lahat. Naniniwala si nanay na si Ate Ayin ang makakapag-ahon sa aming pamilya mula sa simpleng buhay na meron kami noon. Siyempre siya yung unang makakatapos ng pag-aaral niya. Tapos magkakaroon siya ng maayos sa trabaho dahil nga sa matalino siya at magiging maganda na ang buhay namin. Minsan lang talaga, Papa Dudut. May mga taong matalino sa ibang bagay pero nagiging mahina ang utak pagdating sa pag-ibig. Dahil hindi ko talaga inaasahan noon na mabubuntis ng maaga si Ate Ayin. Tapos yung lalaking nakabuntis pa sa kanya, hindi siya pinanagutan. Bakit naman kasi, Papa Dudut, pumili si ate ng lalaking walang maayos na plano sa buhay? Pati tuloy kami na pamilya niya ay madadamay sa magulong buhay na iniwan ito sa kanya. At landas na pinili niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko rin alam na may boyfriend noon si Ate Ayin. Hindi naman kasi siya nagkukwento ng kahit na ano tungkol sa mga lalaking natitipuhan niya. Pero hindi nakakapagtaka kung may magkagusto man sa kanya na mga schoolmate naming lalaki dahil maganda talaga ang kapatid ko. Matangkad siya, balingkinita ng katawan, morena ang kulay ng balat, matangos ang ilong at maliit ang mga mata. May ilang beses na ring niyaya siya ng mga kaklase o teacher niya na sumali sa mga beauty pageant sa school namin na palagi naman niyang tinatanggihan dahil mahiyain daw siya. Kaya hindi ko talaga naisip noon na may tinatago na pala siyang boyfriend sa amin noon. Papa Dudut, nanghihinayang din ako nang huminto si Ate Ayin sa pag-aaral dahil 4th year na siya noon sa college. Nagalit na rin kasi si nanay at ayaw na siyang patuloyin sa susunod na semester. Sinayang lang daw ni Ate Ayin ang tiwala at pagsasakripisyo ni nanay para sa kanya. Kaya naman ay huminto na rin sa pag-aaral. Kaya naman ako ay huminto na rin sa pag-aaral pagkatapos ko ng 2nd year sa college. Nagtrabaho na lamang ako noon sa isang maliit na fast food restaurant para makatulong sa mga gastusin sa bahay namin. Habang si Ate Ayin naman, nang makapanganak ay palagi na lamang nasa bahay para mag-alaga ng anak niya ng mga panahong yon, Papa Dudut. Nay, ito nga po pala yung pambayad sa bill ng kuryente at tubig natin. Yung matitira po, ipandagdag nyo pambaon sa school ng mga kapatid ko. Heto po oh. Salamat, nak. Bilangin ko muna to. Ito yung para Ate sa Ayin, tubig. may diaper Ito at naman sa gatas pa naman si kuryente. baby, di ba? Oo, Magkano na lang ba itong sakto pa yung matitira? mga binili mo nung nakaraan. Salamat. Buti naman kasi allowance ko na lang din ang natira sa pera. Sa susunod na linggo pala, magbabantay ako ng tindahan ni na Aling Toneng. Diyan lang sa kabilang kanto kaya konting lakad lang. Maliit lang ibabayad niya pero ayos na rin kesa nandito lang ako sa bahay. Paano naman ang baby mo?
Pwede ko raw siyang dalhin dun sa tindahan. Si Aling Tuning na lang naman daw ang tao sa bahay nila. Yung mga anak niya nasa abroad na. Ayaw naman daw niyang kumuha ng ibang kasambahay na hindi niya kakilala kasi kaya naman daw niya mga gawaing bahay. Kailangan niya lang daw talaga na magbabantay sa tindahan habang busy siya sa pagko-cross-stitch niya. Mabait naman yun si Aling Tuning. Kasi doon tayo madalas bumibili ng mga pagkain at pambaon nung sa school nung mga bata pa tayo. Pero sigurado ka ba na hindi ka mahihirapan sa gagawin mo doon? Oo naman, Orvie. Magbabantay lang naman ako ng tindahan kaya huwag ka mag-alala sa akin. Okay, sige. Pero huwag mong kalimutan na hindi ka na pwedeng masyadong napapagod. Saka yung gamot mo, huwag mong kakalimutan na inumin. Oo, huwag ka mag-alala. Salamat sa pagpapaalala sa akin, ha? Wala yun. Ayoko lang na magkasakit ka pa, Ate Ayin. Anak, baka pwede mong dagdagan tong pera na binigay mo sa akin. Magbabayad na rin kasi ako ng upa ng pwesto ko sa palengke. Nay, akala ko po ba bayad na yun nung 1 linggo pa? Hindi ko pa nabayaran kasi yung kinita ko sa palengke, ginamit ko para sa pagpapaayos ng lababo natin. Barado na naman kasi, tapos yung tubo ng gripo tumatagas pa. Ganun po ba? Eto po idagdag nyo na lang po tong pera dyan sa inabot ko. Orvie, di ba ang sabi mo allowance mo na lang ang natitira sa pera mo? Oo, ate. Paano ka pa babiyahe papunta sa trabaho mo kung wala ka ng allowance? Tsaka syempre, may pagkakagastusan ka rin habang nandun ka. Ikaw naman ang mamomroblema kapag binigay mo sa amin lahat ng pera mo. May pamasahe naman ako papasok bukas. Magsasanla na lang din ako ng ATM card ko dun sa isang katrabaho ko para magka-allowance ako. Sige, ikaw ang bahala. Orvie, nakausap ko nga pala ang isang tita mo. Yung nagtatrabaho sa agency na naglalakad ng mga papeles ng mga gusto magtrabaho sa abroad. Tinatanong niya ako kung gusto mo raw bang magtrabaho sa abroad kasi kaya ka raw niyang tulungan. Nagkita rin po kami nung isang araw lang sa bayan. Nagkausap po kaming dalawa at tinanong niya rin po yan sa akin. Ano namang sabi mo sa kanya? Ayoko po. Ha? Bakit naman yan ang sinagot mo? Baka isipin niya na hindi ka talaga interesado na magtrabaho sa ibang bansa. Hindi naman po talaga ako interesado, Nay. Bakit naman? Mas malaki ang kikitain mo doon kaysa dyan sa pinagtatrabahuhan mo ngayon, Orvie. Kasi ayoko pong malayo sa inyo ng mga kapatid at pamangkin ko. Maayos naman po ang trabaho ko kaya wala akong nakikitang dahilan para umalis ng bansa. Pero mas mapapabuti ang buhay natin kung susubukan mo na magtrabaho sa abroad. Papapaayos mo tong bahay tsaka hindi na ako mahihirapan sa pagbabudget para sa mga gastusin. Orvie anak, sa umpisa lang naman mahirap ang lahat. Sigurado naman ako na masasanay ka rin. Isipin mo na lang na ginagawa mo ang sakripisyo na to para sa pamilya natin. Papadudot, pangarap ko rin talagang makapagtapos ng pag-aaral ko. Hindi lang para maiahon sa simpleng buhay ang pamilya ko, kung hindi para na rin sa sarili ko. Alam ko na malaking bagay para sa isang tao ang makapagtapos ng kolehiyo. Saka yun din ang gusto ni tatay noon para sa aming magkakapatid. Kahit anong mangyari raw ay pilitin naming makapagtapos ng kolehiyo. Kaya nga nang magbuntis si ate at alam ko nang madadagdagan ang gastusin sa bahay, ay nag-working student ako para lamang hindi mahirapan si nanay sa pagbabayad sa tuition fee ko. Nagkataon pa naman noon na nasa high school na ang 2 kapatid ko at grade 6 naman ang bunso namin kaya grabe talaga ang gastusin namin noon. Kaya lang papadudot mula ng mga anak si Ate Ayin. Nanghina ang katawan niya dahil may nakitang bukol sa may dibdib niya. Pinaopera kaagad ni nanay yun kasi yon ang sabi ng doktor. At nawala naman ang bukol mula sa dibdib ni Ate Ayin pero naging mahiluhin siya at mabilis na mapagod. Hindi pwede sa kanya ang mabibigat na trabaho. Yon ang nagtulak sa akin na huminto na lamang sa pag-aaral at magtrabaho ng full-time sa isang fast food restaurant. Pero ni minsan, hindi ko inakala na malalayo ako sa pamilya ko at magtatrabaho sa ibang bansa. Kahit labag sa loob ko ay pumayag na rin ako noon sa gustong mangyari ni nanay. Sa tulong ng tita ko ay mabilis na naayos ang application ko at nakaalis ako ng bansa
papuntang Dubai para doon magtrabaho bilang factory worker, Papa Dudut. Buti naman at nakatawag ka na. Sorry ate, ang busy kasi namin palagi sa trabaho. Ayos lang. Nag-alala lang ako kasi ilang araw ka nang hindi nagbi-video call eh. Nagchat-chat naman ako sa inyo na okay lang ako dito sa Dubai. Iba pa rin yung nakikita kita kahit dito man lang sa video call. Kumusta ka na ba dyan? Ayos lang naman ako. Sigurado ka? Oo naman Ate Ayin. Para kasing sa tuwing magbi-video call tayo, napapansin ko na mas pumapayat ka. Napupuna ko rin na humuhumpak yung mga pisngi mo, tapos ang laki pa ng eye bags mo. Mahigit 1 buwan pa lang din kasi ako dito kaya medyo naninibago pa ang katawan ko. Saka medyo nahihirapan pa rin akong matulog. Pero kumakain ka naman dyan ng tama. Huwag kang mag-alala, hindi ko pinapabayaan ang sarili ko. Oh, si Orvi ba yan? Opo, Nay. Pakausap nga ako. Sige po, dito po kayo sa harap ng laptop. Oh, Orvi anak! Kumusta ka dyan? Nay, maayos naman po ako. Parang pumapayat ka yata anak. Hindi naman po. Medyo naninibago lang din po ang katawan ko dito sa Dubai. Basta palagi kang kakain sa tamang oras ha? Opo, Nay. Miss ko na po kayo. Miss na rin kita. Miss ka na ng mga kapatid mo. Pero Orvi, ipapaalala ko lang na kailangan natin magbayad dun sa tuberong gagawa ng lababo natin. Sira na naman po ba? Oo eh. Hindi ko nga alam kung bakit palagi na lang nasisira. Sige po. Mag-overtime na lang ako para madagdagan ang ipapadala ko sa inyo. May kailangan pa rin po kasi akong bayaran dun sa agency eh. Ayan, sige anak. Pakidagdagan mo na rin ng konti para dun sa mga halaman na gusto kong bilhin. Ilalagay ko kasi dun sa garden natin para magandang tignan. May binibenta kasi si Kumare na Monstera Deliciosa na halaman. Mura lang ang binigay na presyo sa akin. Hindi po ba pwede na sa susunod nyo na lang po bilhin yung mga halaman na yon? Anak, gusto ko talaga ang halaman na yun eh. Tsaka bihira sa lugar natin na nagbebenta nun. Kaya bilhin na natin. Nagbayad na nga ako ng 500 dun kay Kumare para hindi na niya ibenta sa iba. Magkano po ba ang halaman na yon? 2,000 nak. Ano po? Ang mahal naman po ng halaman na yun. May tawad na yun kasi ang benta niya nun sa iba 3,000. Tapos 2,000 lang ang presyo niya sa akin. O basta, aasahan ko nang may dagdag na sa susunod ng perang ipapadala mo ha. Sige na, kailangan ko na rin umalis at may lalakarin pa ako. Saan po kayo pupunta? Diyan lang sa kapitbahay. Pero hindi naman po kayo lumalabas ng bahay kapag hapon na. Saglit lang naman ako. O sige na, mag-iingat ka dyan. O Ayin, dito ko na uli sa harap ng laptop. Sige po, Nay. Parang sa tuwing tatawag ako ng ganitong oras, palaging lumalabas si nanay ng bahay. Hindi naman siya ganyan dati Alam mo ba kung saan siya pumupunta ate? Ang alam ko, dyan lang naman sa malapit na kapitbahay. Hayaan mo na si nanay. Kasi minsan lang din naman maglibang yun sa mga kapitbahay natin. Papa Dudut, hindi pala talaga madali ang maging isang OFW. Hindi madali ang malayo ng matagal sa pamilya mo. Noong nag-aasikaso pa lamang ako ng mga requirement para makapagtrabaho sa abroad medyo naluluhan na kaagad ako. Dahil hindi ko ma-imagine na malalayo ako ng matagal kina nanay. At sa araw ng pagsakay ko ng eroplano ay parang ayoko nang tumuloy na umalis. Gusto ko na sa Pilipinas na lamang at magtitriple kayod na lamang ako sa pagtatrabaho para sa mga gastusin na kailangan sa bahay. Pero kinumbinsi ako ni nanay na yon ang tanging paraan para kahit papaano ay gumaan ang buhay ng aming pamilya. Na ako na lamang ang pag-asa niya para matupad ang pangarap na magkaroon ng magandang buhay. Kaya naman nagpigil talaga ako noong humaguluhol. Lalo na nang mayakap ko sina nanay at mga kapatid ko bago ako sumakay ng eroplano. Mabait naman ang mga kasamahan ko sa trabaho at boarding house, Papa Dudut. Kahit halos araw-araw akong umiiyak ay kino-comfort nila ako dahil naiintindihan daw nila ang sitwasyon ko.
Lahat daw sila ay dumaan sa ganong klase ng stage na para bang anumang oras ay uuwi na ng Pilipinas dahil sa pagkaka-homesick. Iniisip na lamang daw nila ang pamilya nilang naiwan sa Pilipinas at umaasa sa pagtatrabaho nila sa malayo. Iniisip na lamang nila ang mga pangarap nila para sa mga taong mahal nila sa buhay at ang dahilan kung bakit ba pinili nilang tiisin ang lungkot na malayo sa kanilang pamilya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, akala ko ay hindi na ako makakapag-adjust sa buhay OFW. Grabe kasi ang pagka-homesick ko noon, 1 buwan akong halos araw-araw na umiiyak at walang ganang kumain. Maswerte na lang din ako sa mga Filipino na katrabaho ko dahil palagi nilang pinapalakas ang loob ko. Pinapaalala nila sa akin ang mga dahilan kung bakit kailangan kong tibayan ang loob ko. Naisipin ko lang ang magandang buhay na pwede kong maibigay sa pamilya ko. Papa Dudut, hindi nagtagal ay natutunan ko na ring mag-adjust sa buhay ng isang OFW. Hindi na po ako araw-araw na umiiyak noon at paminsan-minsan na lamang kapag kausap ko sina nanay. Wala rin akong ibang ginawa noon sa abroad kung hindi ang magtrabaho ng magtrabaho. Hindi ako halos nakakabili ng kahit na anong bagong gamit para sa sarili ko. Nakadaan ang halos lahat ng kinikita kong pera para sa pamilya ko na nasa Pilipinas. Dahil masyadong nakatuon ang atensyon ko noon sa pagtatrabaho ay hindi ko napansin na ilang taon na rin ang lumipas. May mga oras na nabigyan ako ng pagkakataon na makapagbakasyon sa Pilipinas pero ang sabi ni nanay, ipadala ko na lamang daw ang pera na yon sa kanila pandagdag sa pagpapaayos ng bahay namin. May bonus kasing binibigay sa amin kapag hindi namin kinukuha ang leave na ibinibigay sa amin. Kaya naman pinapadala ko na lamang kina nanay ang pera na yon. Kasi yun din naman ang request niya hanggang sa magkaroon ulit ako ng pagkakataon na makapagbakasyon sa Pilipinas. Hindi ko na yon pinalagpas at sinurpresa ko ang pamilya ko sa pagdating ko. Mukha namang nasurpresa sila pero hindi sa paraan na gusto ko. Mas nang ibabaw ang gulat at panghihinayang sa mukha nila, lalo na si Nanay Papa Dudut. Dapat yata hindi mo na ako sinamahan sa palengke ngayon, Orvie. Ayos lang, Ate Ayin. Konti lang naman tong pinamili natin. Pero kakauwi mo lang kahapon mula sa Dubai. Dapat sinusulit mong bakasyon mo dito sa Pilipinas. Pwede ko namang masulit ang bakasyon ko na lumalabas-labas ako ng bahay. Ayoko rin kasi na magkulong na lang sa bahay sa buong bakasyon ko dito sa Pilipinas. Alam ko, pero kulang ka pa sa pahinga eh. Pwede naman sa ibang araw ka nalang lumabas-labas. Hindi ngayon na sinamahan mo pa talaga ako mamalengke. Namiss ko lang din pumunta sa palengke na kasama ka. Huwag mo akong alalahanin. Sige, ikaw ang bahala. Siya nga pala, Orvie. Salamat sa mga pinapadala mong pera para sa anak ko, ha? Tsaka pati na rin dun sa pera na pinautang mo sa akin noon para sa sinasabi ko negosyo na gusto kong pasukin. Wala yun, ate. Alam mo naman na mahal ko yung pamangkin ko. Saka may tiwala ako na gagamitin mo sa tama ang perang pinautang ko sa'yo. Pero Ate Ayin, bakit ganun? Bakit parang wala namang masyadong naayos sa bahay natin? Wala ring mga bago. Iba-iba ang kinukwento ni nanay sa tuwing tatawag ako. Tapos hanggang ngayon ata paulit-ulit pa rin nasisira ang gripo sa may lababo natin. Maraming pinagkakagastusan si nanay sa perang pinapadala mo. Ano namang mga pinagkakagastusan niya? Iba-iba eh. Mabuti pa. Siya na lang ang tatanungin ko mamaya. Oo, mabuti pa nga. Ikaw na mismo magtanong sa kanya. Pero alam mo, sa totoo lang,
Medyo nakakatampo si nanay. Kasi parang hindi naman siya natutuwa sa sorpresang pag-uwi ko kahapon. Uy, hindi totoo yan ha. Siyempre lahat kami natuwa. Ang bungad kasi ni nanay sa akin. Sana tinanggap ko na lang ang bonus kaysa umuwi ako dito sa atin. Gusto ko lang naman na makasama ulit kayo sa Pasko. Kaya nagdesisyon ako na umuwi nang hindi nagsasabi sa inyo. Pero ayun nga, parang gusto pa niyang magpadala ako ng pera kaysa makasama ako. Orvie, wag mong sabihin yan. Nagulat lang talaga siguro siya. Lahat kami. Kaya ganun na lang ang naging reaksyon ni nanay. Siguro nga. Ay, teka, si Aling Minerva ba yung nasa may bakura natin? Yung nagpapautang dito sa mga kapitbahay natin? Oo, parang siya nga yun. Bakit parang ang seryoso ng pag-uusap nila ni nanay? Ang mabuti pa pumasok na tayo sa gate. Umuwi na pala ang anak mo, hindi mo man lang sinabi sa akin. Ano ba? May bala ka ba talagang magbayad ng utang o wala? Sinabi ko naman sa'yo na magbabayad ako. Tsaka kahapon lang naman siya nakauwi kaya ayokong sabihin muna sa kanyang tungkol sa babayaran ko sa'yo. Ano pong kailangan yung bayaran kay Aling Minerva, Nay? O sakto, nandyan na pala ang anak mo. Sabihin mo na sa kanya nang makaalis na ako dito sa bahay nyo. Pwede bang sa ibang araw na lang, Minerva? Oo nga ho. Sa ibang araw na lang po sana, Aling Minerva. Hindi. Ngayon na dahil pagod na ako magpabalik-balik dito sa bahay nyo. Kaya sabihin mo na dyan sa anak mo ang kailangan niyang malaman. Ano po ba yung kailangan ninyong sabihin sa akin, Nay? Ano kasi anak? May utang sa akin ang nanay mo, Orvie. Tungkol lang naman po pala sa utang. Magkano po ba yun para mabayaran ko na? Orvie. Mabilis naman palang kausap tong anak mo. 40,000, Orvie. Ano po? 40,000? Oo. At hindi lang siya sa akin may utang, kundi pati na rin sa ibang kapitbahay nyo dito. Nay, bakit naman po kayo nagkaroon ng ganong kalaking utang? Magpapaliwanag ako, nak. Talaga pong kailangan ninyong magpaliwanag sa akin. Uy, Orvie, huminahon ka lang. Hindi ako hihinahon, Ate Ayin. Kasi mula nung makauwi ako dito sa atin, hindi ko na naiintindihan ang nangyayari sa bahay na to. Kaya please lang, sabihin niyo na po sa akin kung paanong nagkaroon kayo ng ganong kalaking utang, Nay. Papa Dudut, kagaya ng binanggit ko kanina, kada isang taon namin sa Dubai ay may isang buwan kami para makapagbakasyon sa Pilipinas. Pero hindi ko kaagad kinuha ang mga vacation leave na yon dahil mas malaki ang bayad kapag tinuloy ko na lamang sa pagtatrabaho. Yun din kasi ang palaging request ni nanay noon. Alam niya na mas malaki ang bayad kapag hindi ko kinuha ang bakasyon na yon. Palagi niyang sinasabi na malapit nang mapaganda ang bahay namin. Nagpapadala naman kaagad ako ng pera kapag may request siya o kaya ay may extra ako. Nang sumunod na 2 taon ay hindi pa rin ako umuwi ng Pilipinas, Papa Dudut. Yun ulit ang request ni nanay at sinabi niya noon na marami na siyang naipaayos sa bahay namin. Excited na nga raw siyang makita ko ang malaking pagbabago sa bahay namin. Hindi naman siya nagpapadala ng litrato dahil gusto niya raw na maayos na talaga ang bahay sa oras na makita ko yon. Binigay ko na lang sa kanya hindi lang ang pera ko kundi pati na rin ang tiwala ko. Kaya naman ang sumunod na taon na nabigyan ulit ako ng pagkakataon na makapagbakasyon ay hindi ko na muna yon sinabi kina nanay para masorpresa sila. Ang hindi ko alam ay ako pala ang masosorpresa sa pagdating ko sa bahay. Papa Dudut, halos wala namang nagbago sa bahay namin. Hindi ko nakita ang sinasabi ni nanay na pinatiles niya ang sahig sa loob ng bahay namin, na bumili raw siya ng bagong sofa set para sa sala at pinapinturahan ang mga dingding. Dahil kung ano ang itsura ng bahay nang umalis ako ay ganon pa rin ang itsura nang umuwi ako. Pero hindi lang yon ang bumungad sa akin na sorpresa kong kundi pati na rin ang paggabaon sa utang ni nanay. Mga utang na kailangan kong bayaran. Nang makalis si Aling Minerva sa bahay pagkatapos ko siyang abutan ng paunang bayad na 10,000 ay kinausap ko ng seryoso si Nanay, Papa Dudut.
Doon nga niya inamin sa akin na marami siyang utang dahil nalulong siya sa pagmamadyong sa bahay na malapit lamang sa amin. Lahat ng pera na pinapadala ko sa kanya ay doon talaga nauubos. Sobrang sumama ang loob ko sa kanya pero naisip ko na pagsubok lamang ito sa katatagan ko para sa pamilya ko. Ang hindi ko alam noon ay may mas mabigat pang pagsubok na darating sa buhay ko. Yon ay ang nang ma-delay ang pagbalik ko sa ibang bansa para muling magtrabaho dahil nalaman ko na may sakit ako na TB, Papa Dudut. Anak, mabuti naman at gising ka na. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Ako na lang po magtitimpla ng kape ko. Hayaan mo na akong magtimpla, Orvie. Ako na lang po, Nay. Kaya ko pong magtimpla ng kape ko. Ilang taon po akong nagtrabaho sa abroad. At sa ilang taon na yon, ako lang ang nag-aasikaso sa sarili ko. Walang kahit na sinong tumulong sa akin. Kaya mas lalong hindi ko kailangan ng tulong ninyo ngayon. Sige anak, ikaw ang bahala. Pasensya na. Lalabas muna ako. May bibilhin lang ako sa tindahan. Wala pa palang tinapay dito. Oh, Orvie, ang aga mong nagising ah. Hindi rin kasi ako masyadong nakatulog ng maayos. Anong oras ka pala nakauwi kagabi? Pasado 10:00 na rin siguro. Hindi na kita nahintay makauwi kasi sinabayan ko yung anak ko na matulog. Ayos lang. Sanay naman na akong walang naghihintay sa akin sa pamilyang to. Ay, eto nga palang tinapay. May pandesal dito tsaka paborito mong pandikoko. Naaalala mo pa pala yung paborito kong pandikoko. Salamat. Siyempre naman. Hindi ko makakalimutan ang paborito mong almusal. Ito kaya nagpapagana sa'yong kumain. Mawala ng pandesal, wag lang ang pandikoko ni Orvie. Saan ka nga pala galing kagabi? May pinuntahan lang ako na kaibigan. Bakit hindi ka man lang nag-text sa akin? Pasensya na. Nasanay lang din kasi ako na wala akong masyadong nakakausap sa bahay na to. Nung nasa Dubai ako, wala naman masyadong nagchat-chat sa akin eh. Puwera na lang kung may kailangan kayo na pera o gustong ipabili. Oh, Orvie! Ayos lang Ate Ayin. Hindi naman ako nanunumba talaga. Nagkukwento lang din ako. Alam mo, napansin ko na ang tagal na ng ubo mo na yan. Mula nung umuwi ka dito sa Pilipinas, may ubo ka na at parang mas lumalala pa. Ayos lang ako Ate Ayin. Napa-check up mo na ba yan? Hindi pa. Gusto mo ba samahan kita magpa-check up? Hindi na kailangan. Ayos lang talaga ako. Pero kasi Orvie… Ate Ayin, pwede ba? Itigil mo na nga yung pagpapanggap mo na concern ka sa akin. Concerned lang naman ako sa'yo kasi kapatid kita eh. Ang sabihin mo, concern ka lang sa akin kasi ako ang nagtatrabaho para sa bahay. Ayaw niyong lahat na magkasakit ako kasi mapuputol ang pagpapasarap niyo sa perang pinaghihirapan kong kitain sa ibang bansa. Pera ko lang talaga ang mahal ninyo. Orvie, ano ba yung sinasabi mo? Hindi totoo yan ah. Siguro nga may mga naging pagkakamali kami o pagkukulang. Pero hindi naman ibig sabihin nun, hindi ka na namin mahal. Mahal niyo lang ako kasi napapakinabangan ninyo ako. Pero kung sabihin ko sa inyo na hindi na ako makakabalik pa sa abroad para makapagtrabaho, paano kung sabihin ko sa inyo na may sakit ako kaya hindi na ako makakaalis pa? Mamahalin pa rin ba ninyo ako? O ano? Ha? May sakit? May TB ako Ate Ayin. Kaya hindi ako makakabalik sa UAE para makapagtrabaho ulit. Mawawala na ako ng pakinabang sa inyong lahat sa bahay na to. Pero alam mo kung anong masakit doon? Hindi ko na nga napakinabangan ng perang pinagpagurang kong kitain. Tapos ngayon, hindi ko man lang mabili ang mga gamot para sa sarili ko dahil wala na akong pera. Nasaid na ako sa kakabayad ng utang ni nanay.
Padala ko ng padala ng pera dito pero winawaldas lang pala ninyo sa sugal. Tapos hindi pa pinagbubuti ng mga kapatid natin ang pag-aaral nila. Napunta lang sa wala lahat ng pinagpaguran ko. At ngayon na ako naman ang nangangailangan ng tulong. Ni hindi ko magawang tulungan ang sarili ko kasi said na ako. Kaya kitang tulungan, Orvie. At paano naman Ate Ayin? Di ba nga lahat kayo? Winaldas lang ninyo ang pera ko. May naipon akong pera. Pwede nating magamit yon para mabili ang mga gamot na kailangan mo. Para gumaling ka. Pero hindi ko sinasabi to dahil gusto kitang umalis, Orvie. Sinasabi ko to kasi kapatid kita. Mahal kita, Orvie. Kaya gusto kitang tulungan at gusto kong gumaling ka sa sakit mo. Pamilya tayo dito. Pamilya tayo. Kaya magtutulungan tayo sa bahay na to. Papa Dudut, bago po ako umuwi ng Pilipinas para sa isang buwan na bakasyon ko ay naging madalas na ang pag-ubo at pananakit ng dibdib ko. Ramdam ko sa sarili ko na hindi na yon normal kaya hindi kaagad ako nagpa-check up. Kaya lang nang nasa Pilipinas na ako ay lumala pa ang pananakit ng dibdib ko kaya napilitan ako magpatingin na sa doktor. Doon ko nalaman na may TB pala ako. Mahigpit pa naman ang agency namin pagdating sa medical dahil gusto nila ng updated na medical certificate bago kami bumalik na mga empleyado sa ibang bansa at magtrabaho. Sobrang bigat ng pakiramdam ko noon dahil pakiramdam ko bigla ako nawala ng pakinabang sa pamilya ko. Alam ko na bababa ang tingin nila sa akin dahil mawawalan ako ng silbi sa kanila. Kaya naman hindi ko kaagad sinabi sa kanila ang tungkol sa sakit ko dahil ayokong makarinig ng masasakit na salita lalo na kung magmumula kay nanay yon. Pero habang nasa bahay ako at nakikita ko ang paligid ay nakakaramdam ako ng sama ng loob. Pakiramdam ko kasi ay napunta lang sa wala ang mga perang pinaghirapan kong trabahuhin sa abroad at pinadala sa Pilipinas. Winaldas ni nanay sa sugal. Tapos hindi pa pinagbuti ng mga kapatid ko ang pag-aaral nila at ilang beses na nagpapalit-palit ng kurso sa kolehiyo. Alam kasi nila na maluwag ako sa pagpapadala ng pera at sinasamantala nila yon. Kaya naman naging malamig talaga ang pakikitungo ko sa pamilya ko. Pinilit ko ang sarili ko na makapagtrabaho noon sa abroad at tiniis ko ang lahat ng lungkot. Tapos ang uuwian ko lang pala isang pamilya na hindi pinahalagahan ang perang pinaghirapan kong kitain sa ibang bansa. Nagalit din ako noon sa sarili ko, Papa Dudut, kasi hinayaan ko ang sarili ko na magkasakit. Ang sabi ko noon, dapat mas naging maingat ako at maalaga sa katawan ko. Paano ko pa maibibigay ang maayos na financial support sa pamilya ko kung hindi na ako makakabalik pa sa abroad? Ang hindi ko lang inaasahan noon ay nang sabihin ni Ate Ayin ang tungkol sa naipon niyang pera na pinasok at pinaikot niya sa isang networking. Malaki na ang kinita niya kaya may sarili siyang ipon noon na mula sa perang pinautang ko sa kanya. Nakita niya raw kasi na hindi maingat si nanay sa paggasto sa perang pinapadala ko. Pero hindi naman niya ito mapagsabihan kaya gumawa siya ng sariling paraan para hindi masayang ang perang pinapadala ko rin para sa anak niya. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na maiyak dahil ang buong akala ko ay ako na lamang ang nagmamalasakit sa pamilya namin. Akala ko ako na lamang ang may pakialam at may plano na mapaganda ang buhay namin. Maswerte pa rin pala ako na may Ate Ayin ako na handa akong tulungan pagdating sa responsibilidad sa aming pamilya. Pagkatapos ng 1 taon at 2 buwang gamutan ay muli akong nakabalik at nakapagtrabaho sa Dubai, Papa Dudut. Pero bago ko umalis ay nag-usap kami ng masinsina ni nanay at ng mga kapatid ko. Kay Ate Ayin ko ipapadala ang pera para siya na ang humawak at mag-budget. Doon sila nangako na aayusin ang paggastos pati ng pag-aaral ng 3 kong kapatid na mga lalaki. Sa awa naman ng Diyos
Sa ilang taong kong pagtatrabaho ngayon dito sa abroad ay tinupad nila ang mga pangako nila. At doon na rin kahit papaano natupad ang pinapangarap ko na mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Papadudot kung sakali man na mapili nyo itong sulat ko ay labis akong nagpapasalamat. Dahil sigurado ako na maraming aral na naiwan itong sulat ko sa mga nakikinig ngayon na dapat ay pinapahalagahan natin ang sakripisyo ng bawat miyembro ng pamilya. Dahil ito ang sarili nating paraan para masuklian ang ginagawa nila para sa atin. Dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapuso at mga kabarangay. Sana po ay na-inspire po kayo sa kwentong binahagi ko ngayong araw na ito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Orvie. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1